Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robin Medina at ngayong araw po, April 16, 2025, araw ng Miyerkules, ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ng mga salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay ano ang pinagkapareho ng demonyo at Kristiyano? Faith and practice. At ang paksa po natin ngayong araw ay magmumula sa Santiago, Kapitulo 2, verso 14 hanggang 26. Pananampalataya at mga gawa. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa, at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at maging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos, at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ay tinuring na matuwid, patay ang katawang walang espiritu, pwede naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. At mapunta naman po tayo sa ating katuruan ngayong araw. Unang-una, faith gives direction. Yung pananampalataya po natin sa ating Diyos is nagbibigay po ng direksyon kung ano ang mabuting tatahakin natin sa ating buhay. Sa ikalawa naman po, obedience is walking in that direction. Yun nga po, sinasabi dito na kapag may pananampalataya po tayo sa ating Diyos, is kalakip na po nun yung pagsunod natin sa ating Diyos. Kasi faith, yun yung daan. Ang obedience, yun yung kung paano natin tahakin yung daan na yun. At ikatlo, at ikaw uling katuruan ngayong araw, faith and obedience are two sides of the same coin. At papunta naman po tayo sa ating applications. Unang-una, show your faith by your actions. Hindi lang dapat sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay mananampalataya kung hindi naman yun nagre-reflect sa mga actions na pinapakita mo. Sa ikalawa, be Abraham, not likely demons who merely believe. Sa ikatlo, complete your faith by being kind and loving. Yun nga, sa bilang pagsasummarize po ng devotion ngayong araw is
Gaya nga ng verso kanina na binasa natin o yung paksa natin na yung mga demonyo at mga Kristiyano, pareho lang yan na alam nilang may Diyos. Pero ang pinagkaiba nga lang is ang demonyo hindi nila ina-apply yung mga sinasabi ng Diyos na hindi nila sinusunod, kaya nga sila nagrebelde. At ang Kristiyano naman, kalakip ng pananampalataya nila is yung actions nila. Sa lamang po at para tapusin po ang ating devotion, tayo po ay sama-samang manalangin. Lord God, thank you for the gift of faith. Help me to live a life that shows I truly believe in you. Teach me to obey you not out of fear but out of love and trust. When I struggle to follow, strengthen my heart and remind me of your promises. I don't want a dead faith. I want a living, growing relationship with you. Show me the next step of obedience today and give me courage to walk in it. Let me show my faith today by being kind and loving to someone today. In Jesus' name I pray. Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.